Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais lang nating bigyan daan ng isang announcement. Muli ang Project Elijah Missions Conference ay magkakaroon ng libreng seminar sa darating na June 21, 2025 at ang inyong lingkod po ang isa sa magiging tagapagsalita. Ito po ay gaganapin sa Jesus the Living Hope Christian Church dyan po sa Bagumbong, Caloocan City. Ang JLH Church ay sa pangunguna ni Reverend Elma Billones. Kaagapay, ang ating tatalakayin sa gabing ito ay may temang ipagtagumpay ang laban. Binabati ko kayong lahat ng mabuhay. Sa wakas, tayo ay nakarating na sa finish line. Ito ang huling aralin natin tungkol sa mga taga-Roma. Sa darating na mga panahon, magkakaroon pa kayo ng ibang pagkakataon na mag-aral uli patungkol sa temang ito. Subalit sa ngayon, dito natin tatapusin pansamantala ang ating pag-aaral sa sulat na ito na tunay na napakalalim. At nararapat lang kaagapay na ang huling aralin natin ay tungkol sa tagumpay laban sa ating kaaway. Ipagtagumpay ang laban. Noong nagsimula tayo sa pag-aaral na ito, nakita natin na ang sulat sa mga taga-Roma ay tungkol sa ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan. Ang kaligtasang ito ay kaligtasang mula sa kasalanan at sa lahat ng epekto nito sa tao at sa buong daigdig sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Masasabi din natin na ang kaligtasan ay tagumpay laban sa kaaway. Kaagapay, mahalaga ang katiyakan ng katagumpayan o tagumpay para sa atin. Ito ang pangako ng Diyos sa atin dito sa Roma. Tiyak na bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay laban kay Satanas. Romans chapter 16 verse 20, the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Pero si Satanas ay isang espiritong hindi natin nakikita. Papaano natin siya mapagtatagumpayan? Oo, totoong hindi natin nakikita si Satanas, pero makikita natin ang mga taong kinakasangkapan niya at mapagtatagumpayan natin si Satanas kung maiiwasan natin at makokontra natin ang mga pakana ng mga kampon niya. Bago ang lahat, dapat natin laging pakatatandaan, ipapasok ni Satanas ang kanyang mga kampon at ihahalo niya ang mga ito sa gitna ng mga miyembro ng iglesia. Mismong ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng ganitong babala. Matthew chapter 13 verses 24 to 26. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. And in verses 37 to 39, he answered, the one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. Si Apostol Pablo ay nagbigay din ng katulad na babala. Noong nagpaalam siya sa mga Kristiyano sa Efeso, binigyan sila ng mahigpit na warning at paalaala. Basahin natin ang mga Gawa, Kabanatang 20 sa mga talatang 29 hanggang 30.
Alam ko na pag alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumusunod sa kanila. Kaagapay sa daigdig na ito, matatagpuan ang dalawang uri ng tao, ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Magkakasamang namumuhay sa daigdig ang dalawang uri ng mga taong ito. Ang malungkot ay pati na sa loob ng iglesia, ipapasok din ni Satanas ang kanyang mga kampon. Papaano natin makikilala kung sino ang mga masasamang damo? Diyos lamang ang nakakakita ng puso ng bawat tao at Diyos lamang ang may karapatang humatol sa kanila. Subalit may mga palatanda ang dapat nating manmanan sa mga kampon ng dyablo. Basahin natin ang Roma Kabanatang 16 sa mga talatang 17 at 18. Ngayon isinasamo ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo ang mga lumilika ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutuhan. Lumayo kayo sa kanila sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. Suriin nating mabuti ang dalawang talatang ito. Ayon sa Roma, Kabanatang 16 sa mga talatang 17 hanggang 18, may 4 na palatandaan ang mga kampon ni Satanas. Una, naghahasik ng pagkabahabahagi. Pangalawa, naglalagay ng katitisuran. Pangatlo, naglilingkod sa tiyan. Pang-apat, mga bolero. Isa-isayin nating talakayin ang mga palatandaang ito. Una, naghahasik ng pagkabahabahagi. Si Satanas ay isang mahusay na general sa gyera at ginagamit niya ang mga estratehiya at taktika na mabisa sa gyera. Ang isa sa mga taktikang subok na epektibo ay ang paghahasik ng pagkabahabahagi sa loob ng iglesia, division. Sa English, ito ang kasabihan, divide and conquer, paghiwa-hiwalayin at magtagumpay. Naalala ba ninyo ang kwento tungkol sa 10 magkakapatid na lalaki na lagi nag-aaway-away? Isang araw tinawag sila ng kanilang ama at binigyan ng bawat isa ng isang patpat ng kawayan. Pagkatapos ay sinabi ng kanilang ama, sige, bawat isa sa inyo, baliin ninyo ang inyong patpat. At napakadaling nabali ng bawat isa ang kanilang patpat. Sunod ay binigyan uli ng ama ang kanyang mga anak ng panibagong patpat. At saka sinabi, ibigay ninyo sa akin ang inyong mga patpat at pagsasama-samahin at tatalian ko para maging isang bungkos. At sinabi ng ama sa mga anak, sige, bawat isa sa inyo, sikapin ninyong baliin ang bungkos ng mga patpat. At sinikap ng magkakapatid na baliin ang bungkos ng mga patpat, pero silang lahat ay nabigo. Pagkatapos ay sinabi ng ama, mga anak, ang bawat isa sa inyo ay tulad ng isang patpat. Kung kayo ay nag-aaway-away at hiwa-hiwalay sa isa't isa, darating ang inyong kalaban at madali kayong babaliing isa-isa. Pero kung kayo ay nagkakaisa, mahirap kayong matalo ng inyong kalaban. Eksperto si Satanas sa paggamit ng taktikang iyan, divide and conquer. Paghiwa-hiwalayin at magtagumpay. Kaya nga naghahasik siya na makampon niya sa loob ng simbahan. Mahalata natin yan kung sino sila sapagkat sinisikap nilang paghiwa-hiwalayin at pag-away-awayin ang mga miyembro sa iglesia. Paano nila isinasagawa ito? Ang isang mabisang paraan nila ay ang tsismis. Magkakalat sila ng mga tsismis tungkol sa mga miyembro. At susulsulan nila ang isang miyembro laban sa ibang miyembro at bubulong sila ng ganito. Alam mo ba, ganito at ganoon ang sinasabi nila tungkol sa iyo. Ano, pababayaan mo ba sila na pulaan ka ng ganyan? Sige, sugurin mo sila. Hindi lamang mga miyembro, pati ang pastor at mga lider ng simbahan ay gagawan ng kwento. Ibubulong ng mga kampon ni Satanas sa tenga ng mga miyembro
Alam ba ninyo, ganito, ganyan ang leader na yan, ganyan si pastor, ganito si diakono, ganito ang pag-uugali ng guro na yan ng Sunday School. Para patayin ang chismis, dalawang mabisang aksyon ang magagamit natin. Una, huwag pakinggan ng chismis. Pangalawa, huwag ikalat ang chismis. Ang pinakamabisang aksyon sa lahat ay sundin natin ang 3 hakbang na ipinag-uutos ng Panginoon na dapat gawin natin kung may lumitaw na problema sa loob ng iglesia. Ang sabi sa Mateo Kabanatang 18 sa mga talatang 15 hanggang 17, kung magkakasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig ay magsama ka pa ng 1 o 2 upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia ay ituring mo siya bilang isang hentil na maniningil ng buwis. Pansinin natin mabuti ang bawat hakbang. Unang hakbang, personal at isahang pag-uusap. Kung may problema ka sa isang kapatid, kung may napapansin kang bagay na hindi nararapat sa iyong kapatid, huwag mong ichismis ito. Sa halip, puntahan mo siya ng diretsahan at personal at isahang kausapin mo siya tungkol sa bagay na iyon. Kayong dalawa lamang ang dapat makaalam ng inyong pag-uusap. Huwag sabihin sa iba. Kung nakinig sa iyo ang iyong kapatid at naayos ninyo ang problema, diyan na matatapos ang pag-uusap. Huwag nang babanggitin muli ang tungkol doon. Subalit kung ayaw niyang makinig, tumuloy ka sa pangalawang hakbang. Magsama ng 1 o 2 kapatid. Dapat matured Christian. Kristiyanong may hustong gulang ang isasama bilang saksi sa pag-uusap. Sa tulong ng mga saksing ito, sikaping magkaunawaan kayo ng kapatid na may problema. Kung makinig ang kapatid at maayos ninyo ang problema sa pamamagitan ng pangalawang hakbang, dito na matatapos ang pag-uusap at wala nang ibang makakaalam tungkol sa problema kundi kayong 3 o 4 lamang. Subalit kung ayaw niya makinig, tumuloy ka sa pangatlong hakbang. Sabihin sa buong iglesia. Kung talagang grabe ang problema at hindi malutas sa una at pangalawang hakbang, dapat ipaalam ito sa buong iglesia. Ang ibig sabihin, tatawag ng isang pagpupulong ang buong iglesia kung saan mga miyembro lamang ang dadalo. Doon sa pagpupulong ay ilahad ang problema. Hayaan ang mga lider at mga miyembro ang magbigay ng kanilang mga payo. Ang layunin ng pulong ay hindi upang husgahan ang nagkasalang kapatid, kundi tulungan siyang magsisi at magbago. Kung makinig siya sa iglesia, mabuti, sapagkat napanumbalik ninyo ang naliligaw na kapatid. Subalit kung magmatigas pa rin ang nagkasalang kapatid, masakit at mahirap man gawin ito, kailangang itiwalag ang nagmamatigas na kapatid, katulad ito ng kanser sa katawan. Dapat putulin at alisin ang bahaging may kanser para wag itong kumalat sa buong katawan at upang wag tuluyang mamatay ang buong katawan. Ang miyembrong nagmamatigas at nagpapatuloy sa kasalanan ay isang cancer na dapat alisin upang mapangalagahan ang buhay at kalusugan ng buong iglesia. Magpatuloy tayo sa pag-aaral sa mga ginagawa ng dyablo. Una, maggasik ng pagkakabahabahagi. Ikalawa, naglalagay ng katitisuran. Ito ang pangalawang palatandaan ng mga kampo ni Satanas. Naglalagay sila ng katitisuran. Roma Kabanatang 16, talatang 17, ngayon isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. Tinutukoy dito ang katitisuran o mga hadlang para maligaw o hindi makarating sa tamang aral ang mga tao. 2 uri ng katitisuran ang dapat nating iwasan. Una, maling doktrina.
Dapat bantayan natin na huwag makapasok sa ating iglesia ang mga maling doktrina, mga maling paniniwala, mga maling aral o maling turo. Ang mga kampon ni Satanas ay mapaghahalata natin sapagkat sila ay nagtuturo ng mga bagay na salungat sa Biblia. Para maingatan tayo sa maling doktrina, dapat maging masipag tayo sa pag-aaral sa Biblia. Dapat alamin natin ang mga tamang katuruan ng ating pananampalataya. Halimbawa sa ating pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, natutunan natin ang tamang aral tungkol sa kaligtasan na ito ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam ba ninyo kung paano tinuturuan ang mga empleyado sa bangko para makilala nila o mahalata ang huwad na pera or counterfeit money? Pinag-aaralan nila ng mabuti ang mga katangian at palatandaan ng totoong pera or genuine money. Hindi nila pinag-aaksayan ng panahon na pag-aralan ang huwad na pera. Sa halip, inaalam nilang mabuti ang tunay na pera. Ganoon din ang dapat nating gawin patungkol sa doktrina. Dapat pag-aralan at unawain nating mabuti ang wastong doktrina. At kapag kabisado na natin kung ano ang wastong doktrina, mapaghahalata natin ang maling doktrina. Pangalawa, maling pamumuhay. Ang pangalawang katitisuran na dapat nating iwasan ay ang maling pamumuhay. Kung sinasabi ng isang tao na siya ay Kristiyano, subalit nagpapatuloy naman siya sa kasalanan, siya ay naglalagay ng katitisuran sa daan ng mga tao para mahadlangan sila na lumapit sa Diyos. May kasabihan nga tayo, your actions speak so loud, I cannot hear what you're saying. Kapag nakikita ng di-Kristiyano na ang pamumuhay natin ay salungat sa aral ng Biblia, sasabihin nila, pare-pareho lang naman tayo. Wala ka namang pagkakaiba sa amin. Bakit pa kami sasampalataya kay Kristo? Ang mga kampon ni Satanas ay mapaghahalata natin. Mahilig lang silang magsalita, pero hindi naman sila gumagawa ng naaayon sa kabanalan at katuwiran at pag-ibig na kay Kristo. Ikatlo, naglilingkod sa tiyan. Ang pangatlong palatandaan ng mga kampon ni Satanas ay naglilingkod lamang sila sa kanilang tiyan. Ano ang ibig sabihin nito? Una, ang kanilang sinasalita at ginagawa ay may layuning pansarili. Laging nasa isip nila ang kanilang sariling pakinabang. Sumasapil sila sa iglesia dahil umaasa sila na may matatanggap silang pakinabang. Sa John chapter 6 ay makikita natin na maraming mga tao ang nagpasyang sumunod kay Kristo pagkatapos na gumawa ang Panginoon ng himala ng pagpapadami ng tinapay at isda. Sa katunayan, gusto nilang pilitin si Kristo na maging hari nila. Pero anong sinabi ng Panginoon sa kanila? John chapter 6 verses 26 and 27. Jesus answered, very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. May mga taong sumasapi sa iglesia para sa material na pakinabang at may mga simbahan at mga grupo na nangangako sa mga tao na kung sila'y magiging miyembro, bibigyan sila ng trabaho o dili kay tatanggap sila ng material na tulong mula sa iglesia. May mga tao naman na ayaw pumasok sa simbahan kasi tanong nila, kikita ba ako dyan? Isang paalaala sa ating mga Kristiyano ito. Huwag nating hikayatin ang mga tao sa pamamagitan ng pangako na kung sumapi sila sa ating iglesia, sila ay may tatanggaping material na pakinabang. Ang taktika ni Satanas ay sisikapin niyang alisin ang ating paningin sa espiritual na pakinabang, kundi sisikapin niyang ibaling tayo sa material na mga hangarin. Kaya mag-ingat tayo sa mga kampon ni Satanas na naglilingkod sa kanilang sariling kapakinabangan at hindi sa Panginoon. Ikaapat, mga bolero. Ang ikaapat na palatandaan ng kampon ni Satanas ay sa kanilang pananalita. Sila'y mahusay at matamis magsalita,
pero puro pambobola lang pala. Anong ibig sabihin ng pambobola? Ang pambobola ay mga salitang hindi makatotohanan, kundi mga salitang pumupuri sa kausap at mga salitang sumasang-ayon sa kagustuhan ng kausap upang makuha ang simpatya at pagtitiwala ng kausap. Para silang mga salesmen, mga negosyanteng ahente na iniengganyo ang mga tao upang gawin silang mga tagasunod o kaya'y bibili ng kanilang paninda. Ganito ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol dito. Ang sabi sa pangalawang Timoteo, kabanatang 4, sa mga talatang 3 at 4, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tenga at babaling sa mga katang-isip. Sa dalawang talatang ito ay tinutukoy ni Apostol Pablo ang mga guro at kanilang mga tagapakinig. Ang mga tagapakinig ay gusto lamang makinig sa mga aral na sumasang-ayon sa kanilang pagnanasa at kagustuhan. Dahil dito, ang mga bulaang guro, mga kampon ni Satanas, ay ibibigay sa kanila kung ano ang gusto nilang marinig. Kikilitiin nila ang tenga ng mga tagapakinig. Bobolahin sila at sasabihin lamang ang mga magaganda at matatamis na salita na nakakapagpalaki ng loob ng mga tagapakinig. Sa kabilang dako, ang tunay na lingkod ng Diyos ay mangangaral ng may katapatan at sasabihin ang buong katotohanan, masakit man itong pakinggan. Ang sabi sa unang Tesalonica, kabanatang 2, sa mga talatang 3 hanggang 5, sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa panlilinlang, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo ay gayon kami nagsasalita. Hindi upang bigyan lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Sapagkat hindi kami natagpuang gumamit kailanman ng mga salitang paimbabaw gaya ng nalalaman ninyo, ninang balabal ng kasakiman, saksi namin ang Diyos. Ano ang pinakamalaking panganib na dulot ng mga kampon ni Satanas? Ang pinakamalaking panganib ay mahati ang iglesia at kanilang tatangayin ang mga taong naengganyo nila. Kung hindi man nahahati ang iglesia, may mga miyembrong matitisod at titigil na sila sa pagdalo sa simbahan o dili kaya'y maghahanap na sila ng ibang simbahang kanilang sasapian. Pero kung ating mamanmanan at iiwasan ang mga kampon ni Satanas at kung mahigpit nating sinusuri ang 3 hakbang na ipinag-uutos ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 18 verses 15 to 17, malulutas natin ang lahat ng di pagkakaunawaan sa loob ng iglesia at maiiwasan natin ang paghahati-hati ng iglesia. Pero kung pababayaan natin ang mga kampon ni Satanas na gumawa sa loob ng iglesia at kung hindi natin susundin ang 3 hakbang, siguradong makararanas tayo ng church split. Salamat sa Diyos, ito ang kanyang pangako sa atin. Roma kabanatang 16 talatang 20, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Kaagapay, bilang pagtatapos, ito ang pangwakas na panalangin ni Apostol Pablo. Basahin natin ang Roma kabanatang 16 sa mga talatang 25 hanggang 27. At ngayon, sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo, ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon, subalit nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan, sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Hesukristo, sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Amen. Sa Diyos ang papuri
Diyan nagtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang ipagtagumpay ang laban. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehong oras 7:30 to 8 ng gabi. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa ating programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.